Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang araw na linggo. Huwag kayong malimot sa pagsimba. Ang kapayapaan ni Kristo, ang pag-ibig ni Kristo ay sumasa inyo lagi at sumasa atin lagi sa maghari sa puso at isipan natin. So ngayon mga kapatid, sa araw na ito ay isi-share ko po sa inyo yung mga martir sa araw na ito. But before that mga kapatid, huwag kayong malimot sa pagsimba ha. Lalo na ngayon, araw na Sunday ngayon. Ngayon ay may exercise ako dalawa. And then may misa pa ako 10:30. Ito yung schedule ko. 6:15 misa natin sa parokya. 10:30 ngayon sa Carmelites. And then in between mag-exercise ako ng dalawa. So after this, mag-exercise tayo ng dalawa na hinaharas ng demonyo. And tukayanin nyo dahil nagsusulat tayo, busy tayo pagsusulat sa mga, unahin ko muna yung cases natin dito sa Ministry of Exorcism para ma-inspire naman kayo lalo. Okay? So sa araw na ito mga kapatid, ang ang martyr natin, ang dami mga kapatid, sa the martyrs of Arian, North Africa. Naging martyr sila dahil ni Arian, no? Yung mga very fanatic ni Bishop Arian sa mga 5th century po ito. Okay? Dito tayo sa mga martyr. Alam nyo ba na ang martyr na siniselebrate natin sa araw na ito ay 4,966 holy confessors and martyrs who suffered persecution during the 5th century under the reign of King Honoric, ruler of the Vandal Kingdom in North Africa. So tunghayan natin yung araw na ito at pakinggan natin itong martyr, no? Para ma-inspire naman tayo, and then sasabihin natin, wala nang usong martyr ngayon, di ba? Yan kalimitan yung ating filosofiya na narinig natin kadalasan sa kapatid natin, sa kapwa natin, sa kapitbahay natin. So atin i-counter yan sa buhay ng mga martyr. Alam nyo ba, araw-araw may siniselebrate ang simbahan ng mga martir, no? At ito po yung model ko bilang pari. Ito yung model natin bilang Kristiyano. Ito yung model natin bilang Katoliko. Okay? Honoric, King Honoric, an adherent of Arianism, a heresy that denied the full divinity of Jesus Christ. Hindi sila tatanggap. Ordinaryong tao lang si Kristo. Therefore, equivalent lang siya ni Muhammad. Equivalent lang siya ni Buddha. Yan ang assertion nila. Launch a brutal campaign against the Catholic faithful who upheld the orthodox teachings of the Nicene Creed, affirming the Son of God as true God and true God from true God. True God from true God. Yun po yung sa Nicene Creed. Siya ay Diyos galing, siya ang tunay na Diyos galing sa tunay na Diyos. Okay?
So, ma-relate natin ano yung maisipan natin na inline sa Arianism sa moderno nating panahon ngayon. Ito yung mga Iglesia ni Cristo. So, sino yung mga biktima sa persecute ni King Honoric? Among the victims were bishops. Matapang talaga itong mga bishop na ito. Priests, deacons, and great multitude of laymen and women. 4,966 sila lahat na persecuted dahil dito. All of whom endured exile, pinalayas, torture, enslavement, naging alipin sila, and martyrdom rather than renounce the truth of Christ's divinity. So hindi nila, grabe itong mga martyr na ito. Hindi sila natatakot, inaalay nila yung buhay nila para sa katotohanan, sa turo ng simbahan. Pero ngayon, alam nyo, maraming mga Katoliko, iniwan nila yung pagkakatoliko nila dahil sa bigas. Yung mga pastor nagdadala ng bigas, sardinas, pagkain, scholarship program. Mahiya naman tayo sa mga martir natin. Hindi niya, lahat nila ibinibigay nila sa simbahan at sa Panginoon. Buong buhay nila. Mahiya naman tayo sa mga martir, no? Paalala po ito sa lahat ng mga Katoliko na madali lang maluko sa mga offerings, material blessing. Hindi yan makapagligtas sa atin. Okay? Tularan natin yung mga santo natin ngayon. 4,966 ka mga martir. Ito po ay very na para sa tayong mga Katoliko, pati pari, pati mga leader natin sa simbahan, parang insensitive na tayo sa doktrina. Sila nagpakamatay para sa katotohanan. No? Okay, patuloy tayo. Nasaan na ba tayo? Churches were seized, sacred rites were suppressed, and confessions of Orthodox faith were met with violence. No? Grabe sa panahon nila, no? Ngayon, hindi na tayo, wala nang gagawa sa atin ng ganito. So, the more tayo magsikap, the more tayo ma-inspire, the more tayo ma-encourage. These martyrs bore courageous witness to the unchanging truth of the Catholic faith, choosing fidelity to Christ over compliance with error. So, ang kanilang pagkamartir, mga kapatid, pag-alay ng dugo nila, dahil ito talaga valuable na sa kanila yung katotohanan. Pero sa atin, parang indifferent tayo. Yung kasalanan natin is indifferent. Yun talaga yung kasalanan natin, indifferent. Mga leader sa simbahan, indifferent na. Kung yun ang sa kanilang, kung yun ang paniniwala na, okay lang. No? Yun din ang, hindi natin indifferent, no? So, ito yung, one can sin against God's love in various ways. Indifference, neglects or refuses to reflect the divine charity it fails to consider its prevenient goodness and denies its power. Itong pagka-indifferent natin, mga kapatid, it is a sin against virtue. It means neglecting and refusing to engage with God's love. It shows itself when someone is unmoved by God's goodness, apathetic to grace, or fails to respond in love. So yan po ang katotohanan natin, indifferent na tayo. No? Dapat courageous tayo mag-proclaim sa pananampalataya natin. At yan ang ginawa ng mga martir natin sa ngayon. 4,966. No? So patuloy tayo. These martyrs bore courageous witness to the unchanging truth
Basta unchanging truth, mga kapatid. Huwag nating ipagkait yan. Dapat, hindi lang tayo hindi tayo violente, kundi katotohanan lang out of love. Hindi tayo mangangaway. Hindi tayo hahanap ng kontra. Choosing fidelity, yung courage nila. Choosing fidelity to Christ over compliance with error. No? Marami sa atin ay, huwag nyo lang intindihin yan. No? Dapat i-proclaim natin yung katotohanan. Their sacrifice stands as a powerful testimony to the enduring strength of the church in the face of persecution and doctrinal compromise. Today, the church honors their memory. Ang simbahan na believe sa kanila. Ngayong araw na ito, binibigyan sila ng pugay. Naging martyr sila lahat, no? Giving thanks for their heroic example. Ano yung example nila? Heroic, hindi ordinaryo example, but heroic example. Minsan na lang ito makikita natin sa panahon natin ngayon. So kaya nga, sinishare natin ito para ma-inspire naman tayo na nakinig ngayon. Okay? Invoking their intercession in the ongoing struggle to defend and proclaim the true faith. Kailangan natin silang mag-ask tayo ng intercession sa 4,966 sa araw na ito. Ha? So, punta naman tayo sa wisdom of the martyrs. No? Ito yung mga sayings or wisdom nila. Una, Christ is not lesser. He is God. He is Lord. So, hindi siya tao lang. No? He is Lord. Spoken by a bishop before exile, a defiant affirmation against the Arian belief that Christ was not fully divine. Pagamay si Arian kay sa mga Iglesyang Cristo kay half God man siya, half man. Pero it is fully divine and fully human. You may silence our tongues, but not our creed. Ito yung pananampalataya namin, hindi nyo dapat ito baguhin. Bakit? Galing po ito, yung Apostles' Creed, Nicene Creed. I believe in God, no? Na i-pronounce na every Sunday po. You may silence our tongue, but not our creed. We have no king, but a crucified, no doctrine, but the eternal word. So, ang ganda, no? Isa lang yung hari namin. Yang nakapako sa krus. Ito, nakapako sa krus. Yan lang hari natin. Wala nang iba. Of the fire your light will burn our bodies, not our faith. So, kung sunugin man kami ninyo, yung aming katawan lang ang masusunog, not our faith, hindi yung pananampalataya namin. We will not trade the Son of God for the Son of Man's approval. Hindi namin ipagkait, hindi namin ipagpalit ang katotohanan about sa anak ng Diyos. No? The Son of Man's approval para lang na ma-please namin yung anak ng mga tao. No, we will never please the Son of Man, but we will please the Son of God. Only the Son of God, not the Son of Man. Wow, ganda na. We will not, sabi dito, let the churches fall. We are the living stones. No? Dahil kinukuha nila yung yung mga simbahan, sinusunog. Let the churches fall. We are the living stones. Hayaan yung masira yung simbahan natin. We are the living stone. Tayo ang buhay ng bato sa simbahan. No? Kahit masira yung simbahan natin, buo pa yun. Pa rin tayo. They chain the bishops, but not the body of Christ, reflecting the spiritual freedom of the church despite persecution. We have authentic freedom in Jesus Christ, not in this world. If Christ were not God, who could raise us from these graves? Kung si Kristo ay hindi tunay na Diyos, sino ang gigising sa atin, bubuhay sa atin muli?
galing sa ating mga kabaong o galing sa ating libingan. We believe as the apostles believe, and we die as they did for the name of Jesus. Wow! Very inspiring. Huwag kayong matakot mamatay ha. Matakot kayo na hindi tayo mamatay. In the name of the Father and of the Son who is equal to the Father and of the Holy Spirit. So dito, pinakita nila na hindi talaga tama si Arius, si Bishop Arius. So yan lang po muna yung ating little catechism and little inspiration from the martyrs of the day. 4,966 martyrs ang ating sinicelebrate ngayon sa North Africa. So mga obispo, mga pari, kung itong courage namin sa mga obispo at mga pari, ganun din sa mga martyr natin. Yan, pray for us, yung courage namin, steadfastness namin ay mahawaan kami sa mga martyr ngayon sa 4,966 martyrs from North Africa. Pray for us, mga kapatid. Pray for us, our dear martyrs for today, of today. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Our Father who art in heaven, hallowed be the name. May kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, as deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Fighting Maria, that accept thee with a humble heart. At isalid niyo po ako sa dasal, dahil mag-exercise ako 2 ngayong umaga. Mamaya hindi ko alam ilan yung exercise ko mamaya after confession, dahil magpakumpisal ako ngayong araw na ito, 2 to 5, magpakumpisal tayo. So dahil yung sacrament ang kinakailangan natin, go to the priest. Yan ang ebanghelyo ngayon. At Fighting Maria, that accept thee with a humble heart. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen.